This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Naranasan mo na bang dumaan sa punto na sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pagod na ako. Kung tipong pakiramdam mo, nauubos na ka na parang kandila. Pero tuloy ka pa rin kasi wala kang choice. Minsan kahit umiti tayo sa labas, may bigat pa rin na hindi kayang i-explain ng iba. Na hindi natin kayang i-explain sa sarili natin mismo. Sa mundong puno ng gulo natin ngayon, may pag-asa pa ba talaga? Pero ngayong episode, gusto kong sabihin sa iyo ng may lakas, may pagmamahal at may kapangyarihan mula sa Diyos. Yes, there is hope in Christ. Parati, palati. Walang mintes, walang kulang. Hope na hindi fake. Hope na hindi pagbabago-bago. Hope na hindi nakabase sa sitwasyon, kundi nakabase sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Brothers and sisters, ako nga pala si Brother Dave. At sa araw na ito, samahan niyo ako. Pag-usapan natin ang pag-asang dala ni Jesucristo. Ang pag-asang kaya niyang ibalik ang nawalang sigla. Kaya niyang buhayin ang patay na pangarap. At kaya niyang iangat ang pusong halos sumuko na. May isang nanay na nakilala ko. Namatayan siya ng asawa. Halos sabay pa na nawala ng trabaho ang panganay. Umiiyak siya gabi-gabi. May mga araw na hindi siya makabangon. Pero sabi niya sa gabi, habang nakaluhod siya sa panalangin, narinig niya sa puso niya, "Anak, hindi pa tapos ang kwento mo." Sa gitna ng luha, doon niya naramdaman ang pag-asa ni Kristo. Hindi niya agad naresolba ang problema. Pero unti-unti, nagkaroon siya ng lakas na bumangon. Ganyan ang pag-asa sa Panginoon. Hindi niya laging aayusin agad ang sitwasyon, pero inaayos niya ang puso nating nahihirapan. Tulad ng sabi sa Ether chapter 12 verse 4, kung kaya't ang sino mang naniniwala sa Diyos ay tiyak na may pag-asa sa mundong ito at sa mundong darating pa. Ganon din sa John 16:33. Sinabi ng Panginoon, sa mundo ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking nadaig ang mundo. Napakalinaw. Hindi niya sinabi na mawawala ang problema natin. Pero sinabi niya na may pag-asa dahil tinalo niya ang mundo. At kapag siya ang source ng pag-asa natin, hindi tayo matatalo ng mundo. Tulad si Lazarus. Patay na, pero ibinalik ni Kristo. Ang babaeng inaagusan ng dugo. Walang pag-asa sa doktor, pero gumaling dahil kay Kristo. Si Pedro, lumubog dahil sa takot, pero nang tumingin kay Kristo, umahon. Lahat ng ito may isang mensahe. Kay Kristo, walang imposible. Kahit gaano ka broken, kahit gaano ka ka-guilty, gaano ka kapagod, gaano ka katakot, Christ can restore, renew, redeem, and resurrect anything. Naalala mo ba noon, nung simple lang ang buhay? Wala pang cellphone, wala pang social media at stress. Pero may problema pa rin. Pero kahit may problema, napapansin mo noon na mas kampante ang mga tao. Bakit? Kasi mas malapit sila sa pamilya, mas malapit sa panalangin, mas malapit sa Diyos. Isipin mo yung simpleng gabi na magkakasama ang pamilya, nagkukwentuhan, nagiging tapat sa isa't isa. Yun yung panahon na ramdam mong may pag-asa kahit walang pera. Makita mo ngayon, pansin mo,
puno ang bahay, pero ubos ang puso. Kaya ang solusyon ay hindi pagbabalik sa nakaraan, kundi pagbabalik kay Kristo. Ngayong panahon, maraming tao ang pagod sa trabaho, pagod sa pressure, pagod sa expectations, pagod sa guilt, pagod sa sarili. At minsan kahit magpahinga ka physically, hindi nagre-rest ang soul mo. Kaya ang kailangan mo, hindi lang tulog, kundi ang pag-asang nagbibigay ng kalmado sa espiritu. At ang hope na yon ay hindi nabibili at hindi mabibili. Hindi mawawala, hindi inaagaw. Ang pag-asang galing kay Kristo. Kapag sinabi nating there is hope in Christ, hindi ito poetic phrase lang. Ito isang batas ng espiritu. Sabi ni President Russell M. Nelson, hope is a gift from God to all who seek Him. Ibig sabihin, ang pag-asa ay hindi personality trait. Hindi mo kailangan maging naturally optimistic. Ito ay regalo ng Diyos kapag lumalapit ka sa Kanya. Kapag ang buhay mo ay nakatali kay Kristo, automatic na dumadaloy ang pag-asa. Kahit may bagyo, kahit may iniiyakan ka, kahit hindi mo alam ang susunod na hakbang. Ang Ama natin sa langit gusto niya na malaman mo. Hindi ka niya iniiwan. Hindi niya nakakalimutan ang dasal mo. Gusto niyang malaman mo na ang pag-asang hinahanap mo ay nasa kanyang anak. Sa totoong buhay, marami nang naligaw dahil sa naghahanap ng pag-asa sa maling lugar. Bisyo, maling relasyon, material na bagay. Pero kahit saan sila pumunta, kulang. Dahil ang puso ng tao ay ginawa para sa pag-asang nagmumula kay Kristo. Isipin mong isang cellphone na lowbat. Kahit ilang beses mo pindutin ang screen, wala pa ring magagawa. Pwede kang magalit, pwede kang ma-stress. Pero hanggang hindi mo siya sinaksak sa tamang charger, wala talaga. Ganyan din tayo. Lowbat ka sa spiritually. At kahit anong gawin mo, self-help, distractions, shopping, travel, hindi ka mapupuno. Dahil ang charger ng kaluluwa ay si Hesukristo. At kapag kumonekta ka sa Kanya, unti-unting nababalik ang lakas, kapayapaan, at pag-asa. Pray with honesty, not formality. Open your scriptures kahit 5 minutes lang every day. Ang mahalaga, serve someone silently. Ganon din, write your fears and give them to God. Choose faith over fear. One small decisions at a time. Kahit hindi kailangan biglain. Ang kailangan lang, consistency. Real talk. Hindi madali ang buhay. Hindi rin instant ang healing. Pero ang pag-asa kay Kristo ay steady. Hindi siya napapagod, hindi siya nagsasawa, at hindi siya nagmamadaling i-judge ka. Brothers and sisters, kung pagod ka, broken ka, disappointed ka, tandaan mo, Christ is the safest place for your heart. Ngayon, gusto kitang imbitahan na gumawa ng commitment, hindi para saktan ang sarili mo kapag hindi mo nagawa, kundi para alagaan ang puso mo. Piliin kung lumapit kay Kristo araw-araw, kahit maliit na step lang. Kapag ginawa mo ito, maramdaman mong may nangyayaring pagbabago. Unti-unti, naririnig mo ang kanyang boses. Unti-unti, nabubuo ang pag-asang akala mong patay na. Tulad ng sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. At ganun din sa Mosiah chapter 2 verse 41, they are blessed in all things, both temporal, both spiritual. Kapag nagtitiwala ka kay Kristo, hindi ka pagpapalain only spiritually,
pati mental, emotional, family, financial, may dadaloy na blessings. Brothers and sisters, I testify, there is hope in Christ. Alam ko dahil ilang beses na akong halos sumuko, pero paulit-ulit niya akong ibinabangon. At ginagawa niya ito, hindi dahil deserving tayo, kundi dahil mahal niya tayo. My dear brothers and sisters, magandang araw sa inyong lahat. Mapagpalang araw po. Nakagising tayong lahat. At masaya dahil kasama natin ng Diyos, kasama natin si Heavenly Father, kasama natin si Kristo. Tulad ng sabi sa Ether chapter 12 verse 4. Kaya't ang sinumang naniniwala sa Diyos ay tiyak na may pag-asa sa mundong ito at sa darating pa. Ang requirements lang dito is yung naniniwala. Pagtitiwala natin sa Diyos. Alam nyo, hindi natin hawak yung bukas, hindi natin hawak anong mangyayari sa susunod na mga araw. Pero hawak natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga niya, hindi ito ginagawa ng Diyos dahil deserving tayo. Dahil mahal niya tayo. Kasi pag-uusapan ng deserve ba ako? Sa dami kong ginawang kasalanan sa Kanya. Ginagawa ito ng Diyos dahil mahal niya ako. Binibigyan niya ako ng pag-asa araw-araw dahil mahal niya ako. Tandaan natin na ang tao ay mas mahalaga sa problema. Brothers and sisters, gusto ko pong malaman ninyo na mahal tayo ng Diyos. And because mahal tayo niya, may pag-asa araw-araw. Tandaan natin na ang pagmamahal ay siyang nangunguna sa lahat. Siyang mananaisa ulit. Let's enjoy this day with love sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ama sa Langit. Dahil mahal tayo ng Diyos, magmahalan tayo. In the name of Jesus Christ, Amen.